Hello guys! Madalas bang brown out sa inyo? At madalas ka rin bang mamatayan ng goldfish kapag nagba-brown out? Kung oo ang sagot mo, tamang-tama itong video para sa iyo. Ayan. Dito sa aming area guys ay napakadalas ng brown out kaya kailangan either may budget ka or maparaan ka para hindi ka mamatayan ng goldfish. So, ako dati gumagamit ako guys ng battery kaya lang sa dalas ng brown out dito guys medyo magastos. Ayan, dito sa aming area talagang pag walang brownout sa isang linggo magtataka ka na. Halos araw-araw kasi kaya ayun. Share ko lang sa inyo guys kung paano yung ginagawa ko para mabuhay ko yung goldfish kahit na laging brownout at walang gastos. Ayan, punta tayo dun sa aking mini tub na pinaglalagyan ko ngayon ng mga goldfish. Tara, let's go. Ayan guys, ito na yung aking tub na pinaglalagyan ngayon ng aking mga goldfish. Maliit talaga siya para dito sa aking mga goldfish kasi medyo marami ito. So hindi naman talaga ito yung lalagyan nila sana guys. Kaya lang naglinis kasi ako doon sa aking mini pet shop. At kinailangan ko silang ilagay dito. So kung malaki sana yung area guys, walang problema kahit na brown out ng brown out. Kaya lang ngayon nga dahil nandito sila, ayan, kailangan na naman natin ibalik yung dating ginagawa ko kapag nagba-brown out. So, sana makabigay sa inyo ng idea. Ayan, kita nyo naman guys, walang kuryente. Ayan. So, madali lang naman guys pag alam mo na yung gagawin. Kasi ako dati madalas din ako mamatayan ng goldfish kapag nagba-brown out nung bago pa lang ako. So, kaya sa mga newbie, sana makabigay ng idea sa inyo ito. Doon sa mga baguhan pa lang na goldfish. So, ito lang guys, yung ginagawa ko, napakasimple. Ayan. Meron lang akong yung jug ng tubig. So ginagawa ko lang dyan guys ay yung tubig na galing dito nilalagay ko lang dito. So yun lang rin yung binabalik ko. Tapos maliit lang yung bukas guys, ganito lang. So hindi naman kailangang malakas guys. Ayan. Depende kasi sa lakas ng bukas nyo yung itatagal nito. So itong akin, pag ganyan kalakas, 1 oras na yun guys ang tinatagal nyan. Hindi ka na magkakaproblema nyan. Kasi kung wala tayong ganyan, kung yung battery lang noon, nagkakaproblema pa rin ako guys. Meron pa rin yung bumabaligtad yung yung goldfish, yung tiyan nila, yun na yung nasa ibabaw. So, ayun, nahirapan kasi sila kapag brown out. So, isa ko pang ginagawa guys kapag ganitong brown out ay tinatanggal ko yung mga dumi guys. Yung mga naiipon-ipon na dumi dyan sa nila. Ayan, pakita sa inyo guys. Ayan, tinatanggal ko yan guys para so, yan guys, yun lang. Tapos, binabalik-balik ko lang guys pagka medyo na unti na lang siya. Kung talagang mahaba yung brown out, babalik ko naman siya. So, yung ganito kasi, naorasan ko na to nasa 1 oras yung itatagal niya. So, kung may dalawang ganito ka, 2 oras, pwede mo naman silang i-connect ng hose para isa lang yung nakabukas. Tatagal na siya ng 2 oras. Or kung may balde ka, pwede mong i-connect yan dyan. Naka-hose lang. So ayun lang guys, ganun lang, kadali. Hindi ka na basta-basta mamamatayan ng goldfish kasi importante naman gumagalaw yung tubig nila, hindi lang ma-stuck. Pag stuck kasi mapapansin mo talaga mahina yan, ang bilis na maghina. Tapos nasa ibabaw na lang sila lagi ng tubig, diyan na lang sila, nakaangat na yung ulo nila. So pag ganun medyo alanganin yan. Pag tumagal yung brown out talagang mamamatayan ka ng isda. Pero kapag ganito guys, kita nyo naman kahit na brown out, active yan sila, hindi sila lumulutang, nandiyan lang yan sila. Importante gumagalaw. Pero kung may budget kayo guys, mas okay, may generator kayo. Ako dati nagge-generator kaya lang medyo masakit sa bulsa, lalo na kung tatagal ng 5 oras. So
talagang payat yung bulsa natin nun sa gas, diba? Mahal ng gas eh. Ayan guys, ganun lang kadali yung ginagawa ko kapag nagbo-brown out. So sana nakakuha kayo ng idea at sana makatulong sa inyo itong video, lalong lalo na dun sa mga baguhan pa lang na aalaga ng isda or nag-aalaga ng goldfish. So ayan, hanggang susunod ulit guys. Salamat sa panonood at happy fish keeping.